Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 716, madilim na ulap sa langit. Ang madilim na ulap ay gumugulong sa kalangitan sa itaas ng Zuyu. Sinasaklaw nila ang buong bansa. Maraming tao sa Imperial City ang nakataas ang ulo at nakatingin sa madilim na ulap. Napakakulimlim ng chi. Unti-unti, nawawala ang mga sinag ng sikat ng araw, nawawalan ng kulay ang kapaligiran. Bukod pa rito, kasama ng mga ulap na iyon ay mayroon ding napakalakas na hangin na naglalaman ng malamig na chi. Napakahiwaga ng panahon. Naisip ng karamihan. Tila ang petsa ng kasal ni Linfang ay hindi nagdadala sa kanya ng swerte. Pinili niya ang gayong madilim na araw. Sa sandaling iyon, ang mga tropa ng Yunhai sect na hindi nakapunta sa Duanren City ay nandoon na handang salubungin si Linfang. May kasama rin silang mabangis na hayop. Nang makita sila ng mga tao at marinig ang tunog ng mga hakbang ng napakalaking hukbong iyon, tumabi sila sa magkabilang gilid ng kalsada. Sa araw ng kasal ni Linfang, ang kanyang hukbo ay kailangang magpakita. Karapat-dapat talaga siyang maging pinuno ng Zuyu, gayunpaman, nawawala si Linfang sa larawan. Sino ang babaeng iyon? Napakaganda niya. Naisip ng karamihan habang nakatingin sa isang batang babae sa Changsam, nakaupo siya sa palanquin chair. Nakatitig sa kanya ang lahat. Ang ganda. Sobrang ganda. Siya ay tumingin dalisay at banal, tulad ng isang diyosa. Gayunpaman, nakasuot siya ng damit ng isang nobya na nangangahulugang kinuha siya. Ang mga lalaki ngunit pati na rin mga babae ay nakatingin sa hindi kapani-paniwalang magandang babae at hindi maalis ang kanilang mga mata sa kanya, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Yung tipong magandang babae na parang walang kulay ang mundo. Ang babaeng iyon ay hindi kabilang sa mortal na mundo, siya ay kabilang sa mundo ng mga Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aasawa, sasali siya sa mundo ng mga karaniwang babae. Maraming tao ang nangangarap na maging asawa siya, kung maaari lang siyang maging asawa ng isang araw, papayag silang mamatay sa pangalawa. Siya siguro ang babae mula sa mga chismis, ang pinakamamahal ni Linfang. Mas maganda pa siya sa prinsesa. Si Linfang ang pinuno ng Zuyu ngunit maaari rin siyang maging masaya sa kanyang sitwasyon sa pag-ibig. Single ng karamihan. Hindi makalayo ang kanilang mga mata sa kagandahang iyon. Inangat ni Mengqing ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na ulap, tumigil siya sa pagngiti saglit at saka muling ngumiti. Siya ang asawa ni Linfang mula sa araw na iyon, wala siyang pakialam sa panahon o araw, masaya siya sa kanyang sitwasyon. Inaanyayahan siya ng mga tao na sumusunod sa kanila. Hakbang-hakbang, sinusundan ng mga tao ang iba. Gayunpaman, wala pa rin si Linfang. Maraming tao ang nagulat, kung hindi dumating si Linfang, paano mangyayari ang kasal? Ang Imperial Palace ay kalmado tulad ng dati, ito ay mapang-api. Ang makulimlim na panahon ay naging mas nakakatakot sa kapaligiran. May mga bantay sa gate ng Imperial City, wala nang iba. Wala ring tao sa mga pangunahing patlang at pampublikong plaza ng lungsod. Ang lahat ng mga lugar ng lungsod ay lubhang kalmado. Boom boom boom. Tila yumanig ang lupa at babasagin. Sa di kalayuan, may paparating, at binabasag ang mapang-apang katahimikan na naghari sa lungsod. Gayunpaman, walang pakialam ang karamihan sa lungsod. Ang mga gwardya ay nakatingin lamang sa malayo na walang pakialam at saka muling tumingin sa kanilang mga gamit. Parang wala man lang silang nakita. Boom boom boom. Lalong lumakas ang pagyanig ng lupa. Sa di kalayuan, may isang hukbong may unggoy na bato. 3 metro ang taas nito at parang kastilyo. Bawat hakbang nito ay yumanig sa lupa. Ito ay kahanga-hanga. Madali nitong durugan ang ilang tao gamit ang mga paa nito. Sa likod ng unggoy na bato ay isang hukbo na napakahaba. Sa magkabilang gilid at likod ay may mga taong sumusunod sa kanila. Gayunpaman, mukhang hindi sigurado ang kanilang mga mukha nang dumating sila sa labas ng Imperial Palace. Ang panahon ay talagang kakilakilabot at malamig. Parang may mangyayari. Kakaiba at nakakatakot ang itsura nila sa harap ng kanilang mga mata. It was the princess, wedding though, kailangan nandoon sila. Ang kapaligiran sa paligid ng Imperial Palace ay mukhang napakalamig. Walang sino mang tinatanggap ang sino man na parang walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, walang sino man na ito ay isang espesyal na araw. Sa wakas, pagkaraan ng ilang oras, may ilang mga tunog na lumitaw sa kapaligiran. Tila umalangaw ang kapaligiran. Napakabilis, sa palasyo maraming silhouette ang lumitaw, at sa wakas ay makikita ang mga tao ng Imperial Palace. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng dragon robe at mukhang hindi pangkaraniwan. Pareho silang suot ni Shihuan at Shi Qiyong. Sila ay tumingin marilag at kahanga-hanga. Pinatunayan nito na ang mga taong iyon ay may napakataas na katayuan sa lipunan, sila ay Imperial Snow Dragon Guards. Lahat sila ay mga cultivator ng Zuan Chi Layer. Mga tagabantay ng Imperial Snow Dragon. Naisip ng karamihan nang makita nila ang mga taong iyon. Si Linfang ay bumangon sa bansa, natalo niya ang matataas na opisyal, napatay niya sina Shihuan at Shi Qiyong, hindi na ito lihim. Alam ng mga tao sa Zuyu na may ilang hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator na tinawag na Imperial Snow Dragons ng Zuyu. Gayunpaman, bakit sila naroon upang salubungin ang karamihan? Sila ang pinakamisteryosong tropa ng bansa. Ang malalaking tarangkahan ng Imperial Palace ay bumukas sa kanilang sarili at ang mga gwardya ay lumuhad sa harap ng Imperial Snow Dragon Guard sa isang napakagalang na paraan, hindi sila nang ahas na magsalita ng kahit ano.
Unti-unting lumabas ang isang grupo ng mga tao. May 4 na tao, isa sa harap at 3 sa likod. Lahat sila ay nakasuot ng dragon robe ngunit iba sila sa ibang mga tao. Gayunpaman, ang isa ay kailangang magbayad ng pansin upang mapansin ang pagkakaiba. Mayroong 9 na grupo ng Snow Dragon Guards at lahat sila ay may pinunong nakasuot ng silver badge. Sa sandaling iyon, ang 3 taong lumabas ay may hawak na mga gintong badge. Ang mga may silver badge ay mga opisyal tulad ni Shihuan. Ang mga may gintong badge ay mga commander, may 3 commander at nasa harapan nila, at may isang binata na mukhang sobrang agresibo at marahas. Ang binatang iyon ay naglalabas ng chi ng isang warlord. Prinsipe ng Korona, Duan Wu daw. Ang mga tao ay natulala na nakatingin sa prinsipe ng Korona, si Duan Wu daw. Kung ang isa ay mabuti sa kanya, siya ay maawin, kung may makasakit sa kanya, siya ay papatay. Nauna si Lin Feng sa great competition ni Zuyu at pumangalawa si Duan Wu daw. Boom boom boom. Nabasag ang lupa at lumitaw ang ilang mahabang siwang. Huminto ang unggoy na bato at pati ang mga tao sa likod nito. Slash slash slash. Ang ilang mga silhouette ay kumikislap at ang ilang mga tiyang paos ay walang humpay sa hangin. Kahit saan, patuloy na dumarating ang mga tao. Nagkaroon ng walang katapusang bilang ng mga tao. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng iba't ibang kulay, ang iba ay nakasuot pa ng baluti. Pagkatapos lumitaw ang karamihang iyon, agad nilang pinalibutan ang iba. Ano ang nangyayari? Nagulat ang ilang tao, ano ang nangyayari? Iyon dapat ang araw ng kasal ni Lin Feng, pumunta sila para tumulong sa kasal. Ano ang nangyayari? Bigla silang pinalibutan at nagkaroon ng nakakatakot na chi sa kapaligiran. Gusto bang salakayin ni Zuyu si Lin Feng? Naisip ng karamihan habang nanginginig. Si Duan Xinye ba ay magpapakasal kay Lin Feng? Napakalaking biro. Imposible iyon. Si Duan Xinye ang pinakamagandang babae sa Zuyu, si Duan Wu daw ay pumangalawa sa great competition ni na Zuyu at Lin Feng. Higit pa rito, si Lin Feng ay naging pinuno ng Zuyu, siya ay may parehong katayuan bilang hari. Talaga bang tanggapin ng Imperial Palace ng Zuyu ang ganoong bagay? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 717, ang dakilang digmaan. Ang hari ay isang megalomaniac. Kaya ba niyang payagan ng isang tao na maging kapantay niya sa sarili niyang bansa? Ano man ang mangyari, kahit na ang Dragon Mountain ang nagpasya nito, hindi nila maaaring payagan si Lin Feng na maging kasing lakas ng hari. Sinabi ng hari sa buong bansa na ikakasal si Lin Feng kay Duan Xinye dahil gusto niyang tumulong ang lahat sa kanilang kasal. Pero sa totoo lang, parang gusto niyang patayin si Lin Feng sa harap ng lahat. Siguro gusto niyang ipakita sa lahat kung ano ang magiging pakiramdam ng pagnanais ng labis na kapangyarihan. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat, sa mga mata ng karamihan ay walang nagre-react. Parang hindi nila inasahan na magiging ganoon ang sitwasyon. Yumeng hindi siya mukhang nagulat. Yumeng hindi siya nagulat at walang ibang nagulat sa paligid niya. Nakatingin lang siya sa mga taong naglalabas ng kanilang chi. Tila isang malaking digmaan ang magsisimula. Nakakatakot na hukbo. Naisip ng karamihan. Gayunpaman, ang mga taong nasa gitna ay nataranta at nagsimulang tumakbo ng nakakabaliw. Ang mga ganoong bagay ay walang kinalaman sa kanila, dumating lang sila para tumulong sa kasal. Mga bisita sila. Parang walang nagplano ng ganoong sitwasyon. Ngayon ay may mga matutulis na palaso na nakaturo sa kanila. Tila maaari silang mamatay anumang oras. Lahat ng walang kinalaman dito ay maaaring menas. Sabi ni Duan Wu daw ng labis na agresibo. Ang ilang mga silhouette ay kumikislap at ang mga tao ay nawala sa di kalayuan. Sasalakayin sila ng Imperial City. Pinalakas ni Lin Feng ang Yunhai Sect, nawasak niya ang Yu Clan at ang Wanshu Sect. Ngayon gusto ng Imperial City na sirain ang Yunhai Sect at ang Love Sickness Forest. Ang Yunhai Sect at ang Love Sickness Forest ay naging masyadong maimpluwensya sa bansa, kahit na para sa Imperial City. Ang pagsira sa dalawang impluwensyang iyon ay hindi magiging ganoon kadali, kung hindi, gagawin ito ni Duan Wu daw ng mag-isa kasama ang kanyang Snow Dragon Guards. Si Yu Minghe ay dahan-dahang lumakad pasulong at tumingin kay Duan Wu daw, pagkatapos ay malamig na sinabi nito. Wala ka talagang integridad, tinanggap mo muna na hayaan ang prinsesa na pakasalan ng aking anak at ngayon ay tumanggi ka at nagpaplano laban sa kanya. Wala kang moral values. Wala kang pakialam sa pagbigay ng mukha sa prinsesa. Walang pakialam ang Imperial City sa prinsesa, ginagamit nila siya bilang laruan. Tinatawag ninyo ang inyong sarili na mga hari ngunit kung kayo ay matatalo, kayo ay maituturing na mga tulisan. Motley crowd ka lang, maaring pakasalan ni Lin Feng ang prinsesa sa iyong panaginip lamang, ngunit masyado kang nangangarap. Agresibong sabi ni Duan Wu daw. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyales na ang ibig sabihin ay ang mga mamamana ay makakapana. Roar. Marahas na umungal ang unggoy na bato at tinamaan ang kanyang dibdib ng mga dambuhalang kamay nito. Pagkatapos ay nagsimula itong tumakbo at nagsimulang manginig ang lupa. Nagsimula na ring gumalaw ang ibang mga hayop. Ang dambuhalang ahas at lahat ng iba pa ay gumagalaw ng buong bilis. Bitawan. Sabi ni Duan Wu daw. Ang lahat ng mga arrow ay tumawid sa langit at lumipat patungo sa grupo ng mga tao ng Yunhai Sect. Slash slash slash. Nanginginig ang kapaligiran.
Ang batong unggoy ay gumagalaw patungo sa mga palaso na bumagsak sa kanyang katawan ngunit walang nangyari. Ilang hakbang pa, dumating na ang unggoy na bato sa harap ng grupo ng mga umaatake. Kumalat sa ere ang ilang nakakakilabot na hiyawan at namatay ang mga nagpaputok ng palaso. Tour. Ang batong unggoy pagkatapos ay umungal ng marahas at ang mga nakakatakot na tunog ng sipol ay nagpalipad sa kanila. Tumalsik pa ang dugo sa 7 siwang ng mga tao, ilong, tainga, mata, bibig. Dumating din ang ahas sa harap ng mga tao at matapos iwasan ang 2 palaso, tumama ito sa mga tao gamit ang napakalaking buntot nito. Isang kakilakilabot na kamandag ang kumalat sa hangin at walang sino man ang makakaalam ng kamandag na iyon. Iilan lamang sa iyon ay sect ang napatay ng mga arrow na iyon. Hindi sapat ang lakas ng mga mamamana na iyon. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon at kalmado si Duan Wu daw. Sa isang iglap, ang Imperial Snow Dragon Guards ay naglabas ng nakakatakot na purong chinang sabay, pagkatapos ay tumalon silang lahat patungo sa mga tao ni Lin Fang. Kasabay nito, sa likod nila ay lumitaw ang ilang napakalakas na cultivator. Lahat sila ay mga cultivator ng Zuan Chi layer at nakakatakot. Saan galing ang napakalakas na cultivator na iyon? Akala ng karamihan ay nataranta. Mayroon silang napakalakas na mga kasanayan at diskarte. Ang mga tao ng Yunhai sect ay mga ordinaryong tao, madali silang patayin. Nakakalungkot na sandali, pumunta ka at lumaban sa mga hayop. Sabi ni Duan Wu daw. Pagkatapos ay ang 3 commander ng Snow Dragon Guards ay sabay-sabay na kumikislap at itinapon nila ang kanilang mga sarili sa mga hayop. Ang 3 commander ay pawang mga cultivator na hindi bababa sa nakalusot sa ika-7 Zuan Chi layer. Ang maitim na ulap ay nagpapawi pa rin sa langit at tumatakip sa lupa, ito ay dapat nakasal ni Lin Fang at Duan Xinye. Ngayon ito ay naging isang nakakatakot na kaganapan. Ang pagpatay at pagkawasak ay sumalakay sa kapaligiran. Hindi pa rin dumarating si Lin Fang. Napakalaking trahedya para sa Love Sickness Forest at sa Yunhai sect. Naisip ng karamihan. Ang Imperial City Clan ay mas malakas at nagkaroon ng napakaraming cultivator ng Zuan Chi layer. Ang pinakamalakas na cultivator ni Zuyu, ang Snow Dragon Guards, ay umaatake pa nga. Ang Yunhai sect at ang Love Sickness Forest ay mawawala na. Kailan darating si Duan Renhuang? Malamig na tanong ni Yu Menghi kay Duan Wu daw. Hindi niya kailangan para ipaglaban ka. Sabi ni Duan Wu daw na walang pakialam. Pagkatapos ay naglabas siya ng nakakatakot at brutal na enerhiya. Papuntahin si Lin Fang dito para sa isang labanan. Sabi ni Duan Wu daw na ang lakas ng labanan ay marahas na nagninangas sa kanyang paligid. Noong nakaraang pagkakataon, natalo siya laban kay Lin Fang at nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kahihiyan. Talo ka, hindi ka makakalaban sa kanya. Si Duan Renhuang ang una at 20 taon na ang nakalipas. Kahit hindi lumabas si Duan Renhuang, kaya pa rin kitang talunin, wala kang mga henyo. Sabi ni Duan Wu daw habang naglalabas ng nakakatakot na chi. Nakatingin siya sa mga taong nag-aaway at sinabing, tumigil na kayong lahat at bumalik. Ang kanyang nakakatakot na boses ay gamulong sa hangin at umalangaw sa ulo ng mga tao. Agad namang bumalik ang lahat. Nagkaroon na ng dugo at mga bangkay kung nasaan ang mga tao ng Yunhai sect at ang Love Sickness. Noon, mga henyo ang tawag sa inyo ng asawa mo, ngayon ay basura na kayo. Yu Menghi, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay at pagkatapos ay papatayin ko ang anak mong si Lin Fang. Galit na sigaw ni Duan Wu daw. Mga selyadong pinto, lumitaw. Sa hangin, lumitaw ang 8 selyadong pinto. Maaaring gamitin ni Duan Wu daw ang kapangyarihan ng kanyang espiritu para apihin si Yu Menghi. Kailangan niyang ibalik ang mukha at ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin iyon. Tour. Isang Celestial Fang Spirit ang lumitaw, si Yu Menghi, tulad ni Duan Wu daw ay pinakawalan ang kanyang Dragon Spirit. Mayroon din siyang 9 na espiritu ng Dragon. Ang kanyang espiritu ay may 8 ulo at mukhang kahindak-hindak. Gusto mong lumaban, lahat ng tao mo ay mamamatay. Sabi ni Duan Wu daw. Mga pinto, selyo. Ang 8 pinto ay naging mga sinag ng liwanag habang sila ay lumipat patungo kay Yu Menghi. Ang kanyang 8 ulo ng dragon ay umungal ng galit at bumagsak sa 8 pinto habang tumutunog ang mga pagsabog. Ang mga pinto ay inaapi ang lahat ng mga ulong iyon at tila sila ay tatatakan. Si Duan Wu daw ay gumawa ng isang hakbang pasulong at isang nakakatakot na enerhiya ng Warlord ang nagpahirap kay Yu Menghi. Warlord Punch. Galit na sigaw ni Duan Wu daw. Ang kanyang mga kamao ng Warlord ay sumugod sa kalangitan. Parang si Yu Meng masyado siyang mahina at madudurog. Ang mga kamay ni Yu Meng ay nanginginig, mukhang misteryoso at kaakit-akit. Mukha siyang marupok at matamis. Kasabay nito, ang mga suntok ng Warlord ay tila hindi mabali ang kanyang mga kamao. Ang napakalawak na chi ay hindi masisira, mamatay. Galit na sigaw ni Duan Wu daw. Kumalat sa himpapawid ang ilang nakakatakot na tunog ng sipol, masakit na tumusok sa mga tainga ng mga tao. Isang nakakatakot na warlord na si Chi ang binumba ang kapaligiran sa direksyon ni Yu Menghi. Ang mga kasanayan ni Duan Wu daw ay lubhang brutal at marahas. At saka, sumali siya sa Jade Heaven Imperial Family at naramdaman niyang mas malakas kaysa dati, hinamak niya ang lahat ng tao sa mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 718, Fury and Revenge.
Nakakatakot si Duan Wu daw. Naisip ng karamihan nang makita ang mga suntok ng kanyang warlord. Nakapasok na siya sa ikasyam na layer ng Zuan Qi, sa kanyang sealed door spirit at mga kasanayan ni Shengang, mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi pa siya nauna sa great competition ng Zuyu, si Lin Fang ang unang nakatapos. Gaano kalakas si Lin Fang? At saka, bakit hindi nagpapakita si Lin Fang sa sandaling iyon? Love sickness drunk, love sickness punch. Sabi ni Yuming mukha siyang ilusyon sa panaginip. Ang kanyang mga suntok ay nagbobomba sa kapaligiran, sila ay nagbigay sa mga tao ng impresyon ng love sickness, ang mga nakapaligid na tao ay biglang nangangailangan ng pag-ibig. Ang mga suntok na iyon ng love sickness ay naglalaman pa ng ilang layunin at dahil maaari nilang gawin ang mga suntok ng warlord na matuno. Ang pag-ibig ay maaaring magpatunaw ng pagiging agresibo. Pahina ng hamina ang mga suntok ng warlord at saka naglaho. Sinalakay ng pag-ibig ang buong kapaligiran. Malamig na umungol si Duan Wu daw at tumalon pasulong habang sumisigaw ng galit na galit. Warlord Punch. Kumalat ang ilang mga dagandong sa hangin, ang mga nakakatakot na suntok ay sumalakay sa kapaligiran, ang natitirang enerhiya ay naging mga bagyo na pumapatay sa mga taong nasa likod ni Yu Menghe. Hindi tumigil si Duan Wu daw matapos ang kanyang mga suntok ng warlord, lumitaw ang ilang selyadong pinto na layunin at tila tatatakan nito ang katawan ni Yu Menghe. Jade Sky Burial. Pagkawasak. Sigaw ni Duan Wu daw at lumitaw ang isang dambuhalang kamay. Ito ay itim na itim at mabilis na gumagalaw patungo kay Yu Menghe, tila kaya siyang ilibing ng kamay na iyon. Kumalat sa hangin ng ilang ingay. Ang ganoong uri ng kasanayan ay naglalaman ng layunin, parang pinipigilan nito si Yu Menghe na lumipat at gusto siyang ilibing. Si Yu Menghe ay naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang pag-ataking iyon. Napakapangit ng chi na iyon. Sa likod ni Yu Menghe, isang silweta ang dahan-daang lumitaw habang ang isang nakakatakot na layunin ay lumitaw at sinira ang suntok na pag-atake ni Duan Wu daw na umaapi kay Yu Menghe. Pagkatapos ay biglang nawala ang suntok ni Duan Wu daw. Lalong nagalit ang mukha ni Duan Wu daw. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na pisikal na lakas ang bumagsak sa katawan ni Duan Wu daw at pina-atras siya. Nang makita ni Duan Wu daw ang taong iyon, siya ay namangha. Tian Chi Layer. Ikaw si Lin Hai. Malamig na sabi ni Duan Wu daw habang nakatingin sa lalaking katabi ni Yu Menghe. Tama ka, walang pakialam na sagot ni Lin Hai. Ang mga tao ay namangha, ito ay si Lin Hai, isa sa 4 na henyo mula sa bansa 20 taon na ang nakararaan. Siya ay nakalusot sa Tian Chi Layer. Napakaganda. Lin Hai. Sabi ng isang boses sa di kalayuan. Noong nakaraan ay tinatakan ko ang iyong katawan at pinaalis kita sa Imperial City. Hindi ko akalain na makakalusot ka sa layer ng Tian Chi, ngunit hanggang ngayon ay maaari ko pa ring aisil muli ang iyong katawan. Sa di kalayuan, may lumitaw na silhouette. Ang taong iyon ay nakasuot ng gintong korona at gininto ang damit, ngunit ang taong iyon ay hindi ang hari, ito ay si Duan Renhuang. Duan Renhuang, tulad ng dati, wala kang kahihiyan gaya ng dati. Malamig na sabi ni Lin Hai. Sabi ni Duan Renhuang. Mahigit sa 10 taon ang inabot mo para masira ang mga selyadong pinto at kakabasag mo lang sa layer ng Tian Chi, wala nang iba pa. Pumunta ka sa Imperial Palace ko para makita ang kasal. Huling beses kong tinatakan ang katawan mo, ngayon papatayin kita. Sa katunayan, tinatakan ni Duan Renhuang ang kultibasyon ni Lin Hai sa nakaraan, hindi niya nagawang makawala sa mga selyadong pinto sa loob ng napakaraming taon, ngunit sa huli ay unti-unting bumangon si Lin Fang. Nagsanay siya ng husto sa paglilinang, pagkatapos ay natapos muna si Lin Fang sa great competition ng Zuyu. Iyon ang nagparamdam kay Lin Hai. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak na ang kanyang puso ay nagbigay daan sa kanya na makawala mula sa mga tanikala ng mga selyadong pinto, at pagkatapos ay nakalusot siya sa layer ng Tian Chi. Sa maikling panahon, makakalusot din si Yu Menghe sa layer ng Tian Chi. Duan Renhuang, ikaw naman. Ano ang iniisip mo na maaari mo akong punahin? Malamig na tanong ni Lin Hai. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpatuloy. Noon, ikaw, si Menghe, si Wu Qing at ako ang 4 na pinakamalakas na cultivator ng bansa. 4 din kaming matalik na kaibigan, parang magkapatid. Ginagawa natin ang lahat ng magkasama. Naaalala ko pa ang araw na iyon nang pumunta kami sa Nine Dragon Mountain Chain at pumatay ng ilang mga hayop at namulot ng ilang damo. Para kang magkapatid pero nung lumakas ka, niligawan mo si Menghe at gusto mo kaming patayin, may malinaw ka bang kamalayan? Kung malinis ang budi mo, hindi ka magiging mahina ngayon. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Duan Renhuang. Ang kanyang boses ay nagpayanig sa buong kapaligiran. Nagulat ang mga tao, silang 4 ay dating matalik na magkaibigan. Ang nangyari 20 taon na ang nakaraan ay hindi na isalin ng maayos sa mga susunod na henerasyon at napakaraming iba't ibang chismis. Haha, nagagalit ka pa dahil sa mga ganyan. Nakalimutan na nating lahat yung nangyari sa nakaraan, ikaw lang ang hindi makaget over. Walang sino man ang mag-aakala na iisipin mo pa rin ito. Sabi ni Lin Hai nang mapanukso. Si Duan Renhuang ay mukhang malamig at masungit. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at sinulyapan ng mga tao mula sa itaas. Mukha siyang walang emosyon. Lin Hai, maghandang mamatay. Sabi ni Duan Renhuang habang naglalabas ng nakakatakot na layunin.
Ang kanyang layunin ay selyadong pinto din ngunit ito ay mas malakas kaysa sa kay Duan Wu daw. Siyempre, nakalusot siya sa layer ng Tianqi. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay namangha at hindi makagalaw. May impresyon sila na hindi na sila makahinga. Pagkatapos ay inilabas ni Duan Renhuang ang integridad ng kanyang selyadong enerhiya sa pinto. Tumalon si Lin Hai pasulong at bumangon sa hangin habang naglalabas ng nakakatakot na chi. Dalawang bagyo ang nagbanggaan at nagsanib. Seal. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Isang nakakatakot na lakas ang bam-alot sa kapaligiran, ang katawan ni Lin Hai ay natakpan nito. Ang mga selyadong pinto ay nakapaligid sa kanyang buong katawan, may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Si Yu Menghi ay bumangon sa himpapawid at naglabas ng ilang enerhiya na lumipat patungo kay Duan Renhuang. Sumulyap si Duan Renhuang sa kanya at malamig na sumigaw, noong nakaraan, nagkamali ka at ngayon ay naging mapurol at tulala ka na tulad ng dati. Magkasama kayong mamamatay ngayon. Isang nakakatakot na warlord na si Chi ang lumabas sa ere at isang dambuhalang liwanag ang bumungad sa kanilang dalawa. Pareho silang napatras, bumagsak pa sila sa lupa. Pareho silang magkasama ay hindi makakalaban ni Duan Renhuang. Kurkur. Isang nakakatakot na espada na Chi ang sumalakay sa kapaligiran mula sa malayo at lumipat patungo kay Duan Renhuang. Ilang sandali bago ito ay napakalayo ngunit ngayon ay napakalapit na. Mamatay ka rin kasama nila. Sigaw ni Duan Renhuang habang binobomba ang enerhiya ng espada ng isang nakakatakot na suntok. Sa isang iglap, ang espadang Chi ay nawala nang hindi nagiiwan ng bakas. Ang taong gumamit ng espada ay sinuntok din at bumagsak sa lupa sa tabi ni Yu Menghi at Lin Hai. Obo-obo. Si Lin Hai ay umuubo ng dugo. Tumingin siya sa kada dating lang, ngumiti ng pilit at sinabing, "Hindi mo na kailangan. Maraming taon na tayong hiwalay at ngayon ay muli tayong nagsama-sama lahat." Sabi ni Zhuge Wuqing. Karaniwan siyang mukhang walang ekspresyon ngunit sa pagkakataong iyon ay may ngiti sa kanyang mukha. Napakabuti, binigyan din kita ng pagkakataon noon, Zhuge Wuqing. Ngayon ikaw ay kumikilos bilang aking kaaway. Mamamatay ka kasama nila. Sabi ni Duan Renhuang sa mapanghamak na paraan. Noon, matalik silang magkaibigan at ngayon ay kinakalaban sila ni Duan Renhuang. Ngayon, gusto niyang patayin silang tatlo. Nagkatinginan si Lin Hai at ang dalawang iba pa at ngumiti. Wuqing, nakuha ko si Menghi sa nakaraan, sana hindi ka galit. Hindi ko paprotektahan ang anak mo kung sinisi kita. Sabi ni Zhuge Wuqing habang umiiling. Si Yu Meng ay may maningning na ngiti sa kanyang mukha, sino mang lalaki ay may in love sa kanya. Hindi ko akalain na mamamatay tayo sa kamay niya. Sabi ni Yu Menghi, tumayo. Tumingon siya, tumingin kay Mengqing at sinabing, Mengqing, kailangan mong umalis. Lahat, kailangan niyong tumakas mula kay Zuyu. Tumingin sina Lin Hai at Zhuge Wuqing kay Yu Menghi, naintindihan nila ang ibig niyang sabihin. Mamamatay na sana sila. Mamatay man sila, kailangan nilang lumaban. Mamamatay sila bilang mga bayani upang mapanatili ang kanilang karangalan. Sa kasamaang palad, napakaraming tao ang nasangkot. Maging sina Mengqing at Lin Fang. Sige, kung gusto mong mamatay, papatayin kita. Sabi ni Duan Renhuang na nagpakawalan ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Malamig ang tingin niya. Nakakakilabot ang kanyang nakamamatay na enerhiya, hindi na makahinga ang mga tao. Matatapos na kaya ang mga problemang nagsimula 20 taon bago sa pagitan ng apat na pinakakilalang tao ng Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 719, nakamamatay na pagkikita. Si Duan Renhuang ay naglalabas ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Naroon ang tatlo niyang kaibigan at napaliligiran sila ng nakamamatay na enerhiya, ngunit nanatiling matapang at mapagmataas. Hinangaan at iginagalang sila ng mga tao. Kahit na ang malalakas na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap ay higit na iginagalang kaysa sa iba, ang mga tao ay may habag din. Lalo na kapag ang mabubuting tao ay inaapi ng masasamang tao, si Duan Renhuang ay kasuklam-suklam. Noong una, lahat sila ay magkakapatid, matalik na kaibigan, at ngayon ay gusto niya silang patayin. Siya ay kasuklam-suklam. Hinangaan ng mga tao si Lin Hai at ang dalawa pa, sila ay hindi kapanipaniwala at matapang. Kahit na sila ay mamamatay, gusto nilang mamatay bilang maluwalhating bayani. Ang banta ng kamatayan ay nalalapit na, ang lakas ni Duan Renhuang ay lalong tumitindi. Nakataas ang ulo ng tatlong magsasaka sa lupa at nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay bumangon sila sa hangin, hindi natatakot sa kamatayan. Roar! Isang nakakatakot na umaatungal na tunog ang kumalat sa hangin habang nabasag ang lupa. Ang unggoy na bato ay naging isang sinag ng liwanag at itinapon ang sarili kay Duan Renhuang na parang bundok. Mamatay. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Lumitaw ang isang selyadong ilusyon sa pinto, naglalaman ng mga ito ng ilang nakakatakot na layunin at ang kanilang enerhiya ay lubhang mapang-api. Kumalat ang mga dagandong sa hangin habang ang mga enerhiya ay bumangga sa unggoy na bato, tila isang bundok ang naduraj. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Hai. Maraming nakakatakot na suntok na puno ng malamig na enerhiya ang kumalat sa hangin kasabay ng sword energies ni Wuqing, ngunit hindi nila nagawang sirain ang mga selyadong pinto. Napaatras sila nang bumangga ang kanilang mga enerhiya laban sa mga enerhiyang nakasarang pinto.
Lalo na si Yu Menghe, lalo siyang naapektuhan ng pag-atake at brutal na bumagsak sa lupa. Nakakatakot ang mga selyadong pinto na iyon kahit na nakapasok si Lin Hai sa layer ng Tianqi. Pakiramdam ni Lin Hai ay nadurog siya ng mga lakas habang tumalsik ang dugo, nadurog din siya sa lupa. Mamatay. Sabi ni Duan Renhuan na mukhang malupit gaya ng dati. Tumayo si Meng Qing, gayon pa man isang boses ang kumalat sa hangin at ito ay nagmula sa malayo. Hindi. Sabi ng boses na iyon sa di kalayuan. Nakita ng karamihan ng isang magandang babae na nakatsangsam sa di kalayuan, ito ay si Princess Duan Xinye. Buhok ni Duan Xinye at mukhang nataranta, ano ang nangyayari? Hindi ba ikakasal na siya ngayon? Ano ang nangyayari? Ang mga panauhin ay tumatakbo sa paligid ng ligaw, ang prinsesa ay nakatalikod at nakita sila. Ang kanyang ama at ang kanyang kapatid ay mukhang malamig, siya ay kinilabutan. No. Hindi makapaniwala si Duan Xinye sa nangyayari. Si Yu Menghe at ang iba pa ay malubhang nasugatan at sila ay nakahandusay sa lupa. Nagsimula siyang umiyak nang makita niya ang mga ito. Pasensya ka na, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sabi ni Duan Xinye nang makita niyang duguan si Yu Menghe at ang iba pa. Biglang nakonsensya si Duan Xinye. Si Yu Menghe ay ngumiti at hinawakan ang buhok ni Duan Xinye. Sinabi niya sa isang mainit at malumanay na paraan. Ikaw tanga na babae, sino ang maaaring sisihin sa iyo? Wala itong kinalaman sa iyo. Pero dahil sa akin. Sabi ni Duan Xinye, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Tumingon siya at tumingin sa hari at sa kanyang kapatid, tinanong niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo ako ginamit? Si Duan Wuya at ang hari ay tumingin sa kanya ngunit nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Duan Wuya, hindi ka dapat pumunta. Talaga, hindi ako dapat sumama, ngunit pagkatapos ay nalaman ko kung ano ang nangyayari. Dapat ba akong lumayo para pagsisihan ito sa buong buhay ko? Sigaw ni Duan Xinye. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, ikaw ang nagbigay sa akin ng lason last time. Ikaw lang ang nakakagawa ng ganyan, dati hindi ako makapaniwala pero ngayon alam ko na ikaw yun. Palagi kang may pakana laban kay Lin Feng, bakit? Nagbuntong hininga ang karamihan ng marinig nila si Duan Xinye, ang lahat ay isang pakana. Ang pagtatrabaho para sa maharlikang pamahalaan ay ganoon. Ang lahat ay tungkol sa pagbabalak laban sa iba ng palihim. Sa kasamaang palad, ang dalisay, inosente at magandang babaeng iyon ang nasa gitna ng balangkas. Walang sumagot kay Duan Xinye, ang kanyang boses ay tumutunog lang sa hangin sa loob ng ilang segundo. Ang karamihan ay nakatingin sa kanyang maganda, dalisay at walang pag-asa na mukha. Tumayo si Duan Xinye, nasa harap niya si Yu Menghe at ang iba pa. Tumingin siya kay Duan Renhuang. Kung gusto mong pumatay ng tao, patayin mo muna ako. Tumingin si Duan Renhuang kay Duan Xinye, mukhang wala siyang pakialam sa kanya. Sarili lang niya at kay Duan Wu daw ang inaalala niya. Mas pinapahalagahan pa niya si Yu Menghe at Lin Hai kaysa kay Duan Xinye. Gayunpaman, sumigaw si Duan Renhuang. Miyembro ka ng aking pamilya, ayaw kitang patayin kaya lumayo ka. Ayoko, kung gusto mo silang patayin, patayin mo muna ako. Sabi ni Duan Xinye, nakaharang pa rin sa daan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mukha siyang determinadong dalaga. Xinye, huwag kang mag-alala, lumayo ka. Wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ni Yu Menghe, napakatanga ng batang babae na iyon. Patuloy na umiling si Duan Xinye, hindi siya lalayo. Nangyayari ang lahat dahil sa kanya, pagsisisihan niya ang buong buhay niya kapag namatay sila at nabuhay siya. Gusto mong mamatay kaya tutulungan kita. Sabi ni Duan Renhuang habang naglalabas ng ilang nakamamatay na enerhiya. Tahimik ang hari at si Duan Wuya, nakatingin sila sa eksena. Si Duan Xinye ay isang laruan lamang para sa kanila. Biz. Kumalat sa hangin ang tunog ng isang scyther. Kaagad pagkatapos lumitaw ang isang silweta sa karamihan, umalis, at umupo ng naka-crossleg sa hangin. Ang ilang dalisay na chi ay naging ulap at ang taong iyon ay may sitar sa kanyang kandanggan. Isang nakakatakot na mamamatay na si Chi ang lumitaw at lumalabas mula sa sitar, ito ay kamakaway at lumilipat patungo kay Duan Renhuang. May ibang tao na maglalakas loob na harapin si Duan Renhuang, napakawalang ingat. Naisip ng karamihan. Ang taong iyon ay isang kalmado at tahimik na lalaki. Ang kanyang mga kamay ay lumulutang sa mga kwerdas ng sitar. Hindi man lang tumingin ang taong iyon kay Duan Renhuang. May gustong mamatay. Malamig na sabi ni Duan Renhuang. Natakot si Duan Xinye, bamulong siya, guro. Ang lalaking iyon ay si Yan Yupingsheng. Itinaas ni Yan Yupingsheng ang kanyang ulo at tumingin kay Duan Xinye, mukha siyang kalmado at tahimik, ngumiti pa siya. Guro, bakit? Umiiyak na sabi ni Duan Xinye. Alam niyang hindi kayang kalabanan ni Yan Yupingsheng si Duan Renhuang, kaya binalak niyang mamatay. Xinye, 3 lang ang naging estudyante ko sa buong buhay ko, ikaw, Duan Wuya at Wen Aozu. Si Lin Feng ay hindi binibilang, marahil sa kalahati lamang. Ang isa sa aking mga estudyante ay naging malupit at masama, ginamit ang kanyang sariling kapatid na babae bilang isang laruan. Hindi man lang siya magdadalawang isip na patayin siya, kung gayon ang kapatid na iyon ay isa rin sa aking mga estudyante at asawa ng aking kalahating estudyante. Paanong hindi kita mapoprotektahan? Sabi ni Yan Yupingsheng.
Si Yan Yupingsheng ay patuloy na naglalaro ng kudyapi habang ang Infinity of Deadly Energies ay lumalabas mula dito at lumilipat patungo kay Duan Renhuang. Gayunpaman, ang lakas na iyon ay hindi man lang siya nasaktan. Sa mga estudyante ko, ikaw ang pinakapuro at pinakainosente. Si Wen Laozu ay napakatalino din, si Duan Wuya ay masama at mahilig magmanipula ng mga tao higit sa anupaman. Ang pinakanasiyahan sa akin ay si Lin Feng, ngunit bilang isang kalahating estudyante lamang siya. Marahil ay hindi siya kasing perpekto ni Wen Laozu ngunit ang kanyang likas na kakayahan, ang kanyang pagmamahal at pagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang sigasig sa lahat ng mga bagay na iyon ay nagpapasaya sa akin tungkol kay Lin Feng. Itinuturing kong ikaw, sina Wen Laozu at Lin Feng lang ang tunay kong estudyante. Si Duan Wuya ang pinakanatulungan ko at ang gustong ipagkanulo ka ngayon. Ni ayaw kanyang tulungan at wala siyang pakialam kung mamatay ka. Sabi ni Yan Yupingsheng. Ipinagpatuloy niya ang pagtugtog ng sitar habang nagsasalita. Binalot na ng mga enerhiya ang buong katawan niya. Umungo si Duan Renhuang at isang nakakatakot na hangarin ang bumagsak sa sitar na tumigil sa paggalaw. Si Duan Renhuang pagkatapos ay tumalon pasulong at umungal ng galit na galit. Isang nakakatakot na purong mamamatay na si Chi pagkatapos ay lumipat patungo kay Yan Yupingsheng at sa isang iglap, si Yan Yupingsheng ay nadoronge ng enerhiya. At huminto ang himig ng sitar. Huminto ang musika at namatay si Yan Yupingsheng. Guro, bulong ni Duan Xinye. Nang makita niyang nawala si Yan Yupingsheng sa langit, napaluha siya. Ang kanyang guro ay namatay, ang kanyang musika ay hindi na muling magpe-play sa Zuyu, kailanman. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 720, mga multo ni Zuyu. Aerge. Namumula ang mga mata ng batong unggoy habang inatake niya ang lupa gamit ang mga paa nito. Parang naluluha ang mga mata nito. Tumingon ang dambuhalang hayop at tumingin kina Duan Xinye, Lin Hai at Yu Menghe. Ang katotohanan na ang batong unggoy ay mukhang lubhang malungkot ay nalito kay Yu Menghe. Little Fang. Bulong ni Yu Menghe. Ang batong unggoy na iyon ay kay Lin Fang, si Yu Meng ay halos nakalimutan na niya ito. Marahil ay alam na ni Lin Fang ang lahat ng nangyayari. Marahil ay nakikita niya ng malinaw ang lahat. Sa pamamagitan ng mga mata ng unggoy na bato. Huwag kang sumama. Sabi ni Yu Meng sa unggoy na bato habang umiiling. Gayunpaman, ang unggoy na bato ay dahan-daang umikot at muling umungol. Tila isang bundok na umaakyat sa langit. Ikaw ay sobrang solid at matatag, laban sa lahat ng inaasahan hindi ka pa namamatay. Malamig na sabi ni Duan Renhuang. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kamay sa hangin at bumagsak sa katawan ng unggoy. Nahulog ang dambuhalang unggoy at lumitaw ang isang dambuhalang butas. Sa likod ng batong unggoy ay lumitaw ang napakalaking ahas, hindi rin ito natatakot sa kamatayan habang ito ay bumangon sa himpapawid. Ha! Nagulat si Duan Renhuang nang ang isa pang dambuhalang kamay ay bumagsak sa kanyang katawan at ang ahas ay sumipol sa sakit. Sinisikap ba ng mga hayop na mag-aksaya ng oras? Ang daming halimaw na sunod-sunod na dumarating, parang lahat sila ay nag-aaksaya ng oras. Nagsasayang ng oras. Nagulat ang karamihan, bakit ang mga halimaw ay nagsisikap na mag-aksaya ng oras? Babalik na ba si Lin Feng? Sa katunayan, malamang na dumating si Lin Feng sa lalong madaling panahon. Gusto niya sigurong mag-aksaya ng oras ang mga hayop na iyon. Walang silbi. Sabay mamatay. Sabi ni Duan Renhuang, umiling-iling. Ang mga masasamang ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Mukha siyang marahas na mamamatay tao, gustong mamatay ang lahat ng mga taong iyon at mga hayop. Tumigil ka, malamig na sabi ng isang boses. Tumingon ang mga tao at nakita ang isang maganda at mapagmataas na mukhang babae na nakasuot ng napakagandang changsam na mukhang dalisay at banal. Napakabagal niya sa paglalakad. Mabagal na naglalakad si Meng Qing sa kanyang magandang ceremonial na changsam habang naglalabas siya ng malamig na chi. Dumating si Meng Qing sa tabi ni Duan Xinye at ngumiti ng matangkad, napakalinis at banal na hitsura niya. Umiling si Yu Meng, walang tigil at bamulong, Meng Qing, huwag, kailangan mong umalis. Tumiti pabalik si Meng Qing, napakaganda niyang tingnan. Marahan niyang umiling at sinabing, Yu Menghe, paano ako makakaalis? Si Lin Feng ay nagmamalasakit sa iyo at sa kanila ng higit sa anumang bagay sa mundo. Asawa na niya ako ngayon, kung aalis ako, kapuputan ako ni Lin Feng magpakailanman. Meng Qing, dapat mong maunawaan na mahal ka ni Lin Feng kaysa sa iba pa rito. Sabi ni Yu Menghe, ayaw niyang mamatay si Meng Qing, kailangan ng umalis ni Meng Qing. Hindi ako aalis. Kung mamatay kayong lahat, si Lin Feng ay madudurog magpakailanman. Masaya ako na maaari akong maging asawa ni Lin Feng ngayon, nang walang pagsisisi, nang walang kalungkutan ay mananatili ako rito ngayon. Sabi ni Meng Qing, mukha siyang medyo sikat ng araw. Pagkatapos ay naglakad siya pasulong, napakabagal, mukha siyang malamig at walang pag-asa. Tumingin siya sa makulimlim na kalangitan, malamig at malungkot ang hangin. Ang kanyang magandang changsam ay kamakaway sa hangin. Gayunpaman, hindi kayang gawing mas masaya ng magandang babaeng iyon ang madilim na kapaligiran. Palamig ng palamig ang lupa at langit, mas lalong kumulimlim. Nagsimulang bumagsak ang ilang mga snowflake. Ang ilang mga purong snowflake ay nagsimulang bumagsak ng husto. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga tao ay natatakpan ng isang layer ng nyebe.
Nakaramdam sila ng lamig ng yelo at may mga nanginginig pa. Kay lamig. Gayunpaman, nakita ng mga tao ang dalisay at inosenteng mukhang babae na naglalakad pasulong, hakbang-hakbang. Napakagandang babae. Ang napakarilag na babaeng iyon ay isang diyosa ng yelo at nyebe. Bumangon siya sa hangin sa ibabaw lang ng lupa, ang kanyang mahabang tiyangsam ay nakasabit din sa ibabaw ng lupa. Unti-unti, natatakpan siya ng nyebe at tila isang tunay na diyos ng nyebe. Mengqing. Akala ng mga taong nanonood sa kanya. Si Yu Meng ay nagulat at nagsimulang umiyak. Napakaswerte ni Lin Feng na magkaroon ng napakagandang buhay, talagang hindi siya magsisisi sa buhay na ito. Ha? Nagulat si Duan Renwang nang makita niya si Mengqing at kumunot ang noo niya. Napakaganda ng babaeng iyon, mas maganda pa siya kay Yu Meng hinoon. Paanong ang anak ni Lin Hai ay maswerte sa mga babae? Lalong nakaramdam ng selos at galit si Duan Renwang. At saka, hindi ka panipaniwala ang chi ng babaeng iyon. Puting nyebe ang buong katawan ni Mengqing hanggang sa pumuti na ang kanyang buhok. Nag-transform siya bilang isang diyosa ng nyebe. Bumangon siya sa hangin at tinakpan ng yelo ang lupa. Parang magyayelo ang buong mundo. Ika-5, ika-7, ika-8. Zuan Chi Layer. Ika-9 na Zuan Chi Layer. Tian Chi Layer. Lahat ay ganap na namangha, natigilan, natulala. Ang nobya, ang banal at dalisay na babaeng iyon ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang yelo na may lakas ng layer ng Tian Chi. Nakalusot siya sa layer ng Tian Chi, tulad ni Duan Renhuang. Siya ang may lakas ng layer ng Tian Chi. Lahat ay nagulat. Ano bang nangyayari? Tsaka parang lumalakas pa ang lakas niya. Mas malakas siya kaysa kay Lin Hai na may lakas din ng layer ng Tian Chi. Siya ay tila kasing lakas ni Duan Renhuang. Nakakamangha. Walang nang ahas na paniwalaan ito, tila hindi ka panipaniwala. Si Duan Renhuang ay nagulat din, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Mengqing. Akala niya ay si Lin Hai lamang ang cultivator ng Tian Chi layer doon. At higit pa doon, ito ay ang asawa ni Lin Feng. Mamatay. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Isang nakakatakot na brutal na enerhiya ang kumalat sa hangin. Nakalusot siya sa layer ng Tian Chi, kaya ano? Papatayin pa rin niya ito, tulad ng iba. Mga suntok ng warlord. Kumalat sa hangin ng ilang mga ugong, ang mga suntok na iyon ay tila kayang lipulin ang lahat. Naglunsad sila sa Mengqing. Ang mga suntok na iyon ay walang katapusang mas malakas kaysa sa mga suntok mula kay Duan Wu daw. Ang mga snowflake ay nagsama-sama at naging isang napakalamig na yelo. Pagkatapos ay naging snow vortex sila at pinalamig ang mga suntok. Nalaglag lang ang mga nakakatakot na suntok na iyon pagkatapos. Si Duan Renhuang ay namangha ngunit pagkatapos ay mukhang kalmado at matahimik muli. Tumalon siya at ibinagsak ang sarili kay Mengqing. Inilabas niya ang nakakatakot na lakas ng mga selyadong pinto, gusto niyang selyuhan ang katawan ni Mengqing. Ang mga snowflake ay patuloy na bumagsak mula sa langit. Mukha siyang diyosa ng nyebe sa mundo ng yelo niya. Ang lahat ay natatakpan ng isang layer ng nyebe. Ang mga snowflake ay patuloy na lumulutang at sumasayaw ng maganda sa hangin. May ice intense sa snow na iyon. Hindi na makita ng isa ang kanyang magandang silweta ng malinaw, ngunit ang layunin ng mga selyadong pinto ay tila hindi ito makakaapekto sa kanya. Mamatay. Malamig na sigaw ni Mengqing. Pagkatapos ay inatake ng kanyang ice intense si Duan Renhuang. Ang lamig na iyon ay napakalamig. Parang mag-freeze si Duan Renhuang. Ang yelong iyon ay tila kaya nitong i-freeze ang buong mundo. Hindi niya kayang lumaban ng matagal sa kapaligirang iyon na puno ng ice intent, kung hindi ay matatalo siya. Pagwasak, sabi ni Duan Renhuang habang sinusubukang sirain ang ice vortex. Inilabas niya ang higit pang mga selyadong pinto na chi, sa kapaligiran ay lumitaw na ngayon ang 8 selyadong pinto. Gayunpaman, ang enerhiya sa mga pintuan na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang mga nakaraang pag-atake. Seal. Galit na sigaw ni Duan Renhuang, ang napakapangit na selyadong mga pinto ay tila kaya nilang mat-attack ang mundo. Sila ay naging mga sinag ng liwanag habang sila ay bumaril patungo kay Mengqing. Nyebe. Sabi ni Mengqing sa mahinang boses. Patuloy na bumabagsak ang nyebe habang pumapalibot sa kanyang buong katawan ng makapal na patong ng nyebe. Ang mga selyadong pinto ay binomba ang layer ng snow, at pagkatapos ay nawala si Mengqing. Mamatay sang napakalaking snow ang lumitaw at pinalibutan ang katawan ni Duan Renhuang. Isang maganda at matikas na kamay ang lumitaw sa ere at inilunsad patungo sa kanya, ang kamay na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na yelong chi. Malamig na napaungol si Duan Renhuang habang muli niyang ginamit ang kanyang warlord na suntok, ngunit nang itinaas niya ang kanyang kamay ay may yelo at nyebe na tumagos sa kanyang kamay at nawala doon. Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang lumitaw din mula sa likod ni Duan Renhuang. Nakita ng karamihan si Duan Renhuang na napapalibutan ng nakakatakot na puting nyebe, tila ang puting snow na iyon ay naglalaman ng enerhiya ng isang diyosa ng yelo. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang bumagsak sa katawan ni Duan Renhuang, nagulat siya at ganoon din ang mga tao. Ang asawa ni Lin Feng ay mukhang isang diyosa ng yelo, mas malakas pa siya kay Duan Renhuang.